Alright mga kapatid, mula tayo kay John Reps. No, nagprotesta ang China sa pagdating ng mga barko ng Amerika, Australia at UK, mga tol. At pagbili ng mga bala mula sa Israel, mga kapatid, kwini-question ng ilang mga mambabatas. Alamin natin ang detalyeng yan mula rito sa video ni John Reps. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanya. Click mo na rin ang notification bell, mga kapatid, para ma-update ka o ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video, opinion, criticism at kung ano-ano pa na tulad nito, mga kapatid. Samahan ninyo ko, mga tol. Again, kahit na masalimuot ngayon ang lagay ng ating kapaligiran dahil nga sa lumalalang mga korupsyon, kabi-kabilang mga rally, mga kapatid, ay wag nating papabayaan, mga kapatid, no? Etong mga balita, etong mga update mula rito sa West Philippine Sea, kasi isa rin to, no, sa pwedeng paraan, no, na isa rin to sa posibleng maging resulta, no, kapag pinabayaan, nagkagulo-gulo itong ating bansa, ito yung magiging resulta, no, masakop yung ating soberanya, mga kapatid. Kaya dapat bantayan pa rin natin ito, no. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Nagprotesta ang China laban sa Amerika dahil sa pagpapadala nito ng mga barkong pandigma sa South China Sea at Taiwan Strait. Parang wala nang ginawa ang China kundi magprotesta, magreklamo, punahin ang iba. Pero sila, wag nyo kaming pupunahin. One China policy. One China policy. Wag nyo kaming pupunahin. Internal affairs namin to. Hindi kayo dapat nakikialam. Amin lang tong problemang to. Pero mga kapatid, hindi, ba't mo ginagawa yan? Hindi nyo, ba't nyo ginagawa yan? Alisin yan. Alam nyo, pinupuna nila lahat ng mga bansa sa palibot nila, mga tol. Lahat, Pilipinas, Japan, lahat pinupuna nila, mga tol. Lahat ng nangyayari dito. Pero sila ayaw nilang papansinin sila. Ganon mga ugali meron sila. Kasama ang mga barko ng kaalyado nitong Australia at United Kingdom, pero ayon sa Amerika, ang kanila umanong paglalayag ay pinapayagan sa ilalim ng international na batas. Freedom of navigation, mga tol. Pwede silang maglibot sa buong mundo. Basta maglilibot lang. Diba? Dadaan lang. Kasi international waters naman yan High seas, mga tol. No? Pero since nga merong isang bansa rito sa ating daigdig, ewan ko kasi ba't napunta pa sila sa daigdig, di ba? Masyadong maramot, ganid at mapang-angkin ang pag dumaan ka dun sa tubig na yon, na narehistro na nila sa isip nila na private property nila. Kailangan magpaalam ka muna sa kanila. Wala silang pakialam sa international law, mga tol. Alamin na buong detalye mamaya, habang ilang representative naman ang muling bumanat sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense para sa panukalang 2026 budget. Eto, gusto nating pag-usapan to, mga tol. Ano ang masasabi ng ating mga mambabatas tungkol sa mga hinihiling ng ating mga tagapagtanggol? At kinwestiyon din ang pagkuha ng mga precision-guided bombs sa Israel. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Na pumapatay sa mga bata, matanda, libu-libong mamamayan sa Palestine. Alamin natin kung ano yung tinutukoy niya. Sa patuloy na pagpapakita ng puwersa ng China, ang mga barkong pandigma ng Amerika at Australia ay nagsagawa ng bilateral na pagsasanay sa South China Sea bilang suporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Huwag ninyong kakalimutan yung mga warship ng China, minsan dumadayo yan sa ibang lugar para doon magsagawa ng kanilang drill, exercises. Diba? Katulad na lang halimbawa nung dati, yung last year o this year ata yun, nagpunta yung mga warship nila doon sa may karagatan malapit sa New Zealand at doon sila nagsagawa ng live fire drill. Tandaan ninyo, ginagawa nila yon, mga tol. Pero kapag merong ibang bansa katulad ng Amerika, mga taga-Western, diba, taga-Europe, na nagpupunta dito sa South China Sea, which is hindi naman kabuuan niya na ipag-aari nila, pagamat inaangkin nila yan, pero hindi yan ang kabuuang pag-aari nila, mga tol, nagrereklamo sila.
Ang barkong pandigma ng Amerika ay ang Arleigh Burke-class guided missile destroyer na USS Dewey, habang sa Australia naman ay ang ANZAC-class frigate na HMAS Ballarat. Ang mga barko ay nakikibahagi sa isang formation sealing exercise, maritime communication training at simulate fire exercise kasabay ng pagbabahagi ng impormasyon at isang pinagsamang transit sa South China Sea o sa labas ng West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni Commander Ivan Dubriv, Commander Officer ng USS Dewey, na ang pagpapalalim ng kanilang interoperability sa kanilang mga kaalyado at kasosyo sa Indo-Pacific ay ang susi sa pagpapahusay ng kanilang sama-samang pagpigil laban sa sinumang kalaban na nagbabanta sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Marami ding allies. 'Di ba ang US, mga tol, dito sa region natin, hindi lang Pilipinas. Mga tol, meron din silang ibang allies. At dapat umanong igalang ng lahat ang international na batas. Tama. At sa isa pang hiwalay na routine patrol, ang barkong pandigma ng Amerika, ang guided missile destroyer na USS Higgins at anti-submarine frigate na HMS Richmond ng United Kingdom ay naglayag din sa pagitan ng Taiwan at China. O yan, katulad niyan, daanan naman talaga yan eh. 'Di ba? Daanan naman talaga yan ng mga barko eh. International waters yan eh. Pero since nga inaangkin ng China, feeling nila mga kapatid yan ay private property. Kulang na lang lalagyan nila ng gate yan eh. Nakakita ka na ba ng mga street? 'Di ba? Nakakita ka na ba ng mga street? Public street yun ha. Government property yung street na yun, mga tol. Public yun. Pero yung mga nakatira doon, nilagyan ng gate at nag-filling subdivision. Ayaw padaanan sa iba. Sinasara pa. O may mga ganun din naman talaga sa totoong buhay eh. No? May mga ganun talaga sa totoong buhay, nagfi-feeling taga-village. Nilagyan ng gate yung street nila. Pero eto mga tol, eto pinag-uusapan natin. Isang international waters, daanan talaga ng mga barko yan. Though hindi nila kayang lagyan ng gate yan dahil masyadong malawak yan. Ang gusto ng China, mga tol, magpaalam muna sa kanila kung dadaan dyan. Wala silang pakialam sa sinasabi nating international law. Wala silang pakialam dun sa sinasabing freedom of navigation. Hindi, kailangan magpaalam ka sa kanila. Ganun ang gusto nila, mga tol. At dahil dyan, abay nagprotesta ang mga opisyal umano ng China. Ayan, nagprotesta. Ayon sa Senior Colonel ng China People's Liberation Army Navy, Eastern Theater Command, ay Kala mo talaga, no? Veterans na sa war, eh, no? Tignan mo naman itsura nito. Mukha ba siyang veterano sa gera? Mukhang hindi pa ata nakakasubok ng aktual na... Ito yung sundalong kailanman hindi pa ata nakasubok ng aktual na labanan, eh. Puro exercises pwede. Pero ito yung sundalong feeling veterans pero hindi pa siya nakasali sa kahit na anumang aktual na labanan. Kaya kung itatapat to sa isang sundalo ng Amerika, for example, na talagang sumabak na sa Iraq, sa Afghanistan o sa saan pang dinideploy ng Amerika, malamang walang binatbat yan. Colonel ng China People's Liberation Army Navy, Eastern Theater Command, ay pagpapadala umano ito ng maling sinyalis at sinisira ang kapayapaan at ayan na naman yung nila, favorite word. Sinisira ang kapayapaan. Katatagan sa Taiwan Strait. Ang sagot naman dyan ng Pentagon ay ang pagdaan umano ng kanilang mga barko at kaalyado sa Taiwan Strait at South China Sea ay alinsunod sa international na batas, kaya't maaari silang maglayag at lumipad. At sa ibang balita naman, Eto na. Okay, tapos na tayo dun sa usapang yun ha. Alam na natin yung ugali ng China. Eto na tayo sa mismong bansa natin, mga tol. sa isang briefing para sa panukalang 2026 budget ng Defense Department, hiniling ni Kabataan Representative Brenico sa Defense Department na ilabas pa ang iba pang mga kontrata sa Israeli Defense Company. Pilit ding nilihis ni Rene ang usapan kung saan sinabi nito na ang pera anyang binibigay sa mga sistema ng Elbit ay parehong nagpopondo sa genocide sa Palestine at patuloy na pagpatay sa mga Gazans. Meron pong drones na tinitingnan nating dagdagan ng budget. And marami rin pong mga news, ang PNA and other various outlets regarding helicopters, drones, other defense material being acquired by the DND and AFP for combat operations. Madam Chair, pwede po bang magbigay ang DND ng list of these proposed acquisitions? Well, our modernization list is a restricted document from the President. We will try to release as much information as we can on
which our operational requirements will allow. The drones are a minimal expenditure for us because we have to still remediate some unmanned systems. And our helicopter acquisitions were ordered before. They've been delivered now. And these are combat utility helicopters which not only provide mobility to our troops, but also are of great value to disaster relief. So gustong malaman mga kapatid nung representative kung ano-ano. Gusto niya makuha yung listahan kung ano-ano yung mga equipment, assets, mga armas na bibilin ng DND. Yun yung gusto niyang makuha. Pero sabi nga ni DND Secretary, restricted yun by the President. Pero kahit pa paano, mas maglalabas siya ng mga listahan ng mga gustong bilhin ng ating sandatahan, mga tol. 7 combat utility helicopters, which was ordered way before. It was ordered in the past administration. And we are anticipating the full operation of these equipment, so which we will need a bigger allocation of fuel and other spares so that we don't get caught. Paano po isuspend yung budget na ito? And speaking of regarding po sa mga proseso in relation sa pag-acquire po ng mga material na ito, we'd like to ask, ano po ba na-acquire itong mga kontrata na ito? And ano po ba yung approval processes para magkaroon ng award of contract? Ito'y competitive bidding at saka yung iba po ay G2G negotiations. Ang G2G negotiations ay para lalo na sa sensitive at exclusive technologies na kinakailangan ng ating bansa na bespoke na hindi makuha sa open market at may restrictions po ng disclosure dito na napaka-istrikto. Ngayon, Huwag niyong ikumpara sa mga flood control project, ibang usapan pag ganyan. dun po sa mga na-award sa open bidding po, wala pong problema. The Philippine Army is pleased to notify them from Elbit Systems that their proposal on May 27, 2025 for the procurement of 100 RDs projectiles, precision-guided munitions po, for 248 million pesos was accepted. Can this representation be enlightened by the DND? Bakit po may notice of award to Elbit Systems for precision guide munitions? Iyan, continuing procurement ng mga munitions na kinakailangan ng mga sistema. Mga bala po yun ng mga na-award nung araw na mga kanyon nila. Pero because they're precision guided, we can consider them smart. They're not just normal ammo, pero meron pong technology behind them to be able to more precisely target yung mga kung sino mang individuals or areas. Naku po, ayan na, nagkakaroon na ng kulay mga tol. Sa modern kasi ngayon mga tol, sa panahon ngayon, hindi na pwede yung mga makalumang missile. Kailangan ngayon kasi precision guided. Kasi iba na yung technology ngayon at kailangan nating sumabay. Diba? Kasi mga tol, ang ating mga katunggali o pwede nating mga maging katunggali, merong mga ganun din. Diba? Meron silang mga mas advanced pa nga Diba? So kahit papaano kailangan nating sumabay mga tol. Kaya wala ako nakikitang masama kung yung ating mga ina-acquire is mga precision guided. Hindi natin pwedeng bigyan ng kulay. Baka ako sino lang yung targetin. Natatakot ba sila? Meron ba silang gustong ingatan na wag masampulan? Precisely target yung mga kung sino mang individuals or areas necessary. The good secretary himself said that naka-food for thought yung conflict. Given that there is a continuing agreement na with Elbit Systems, an Israel-based weapons dealer, may plano po bang i-continue pa to further given po yung ganong international conflict that this
weapons dealer is involved in, Madam Chair. Wala naman tayong pakialam sa conflict nila, 'di ba? Ang kailangan natin palakasin yung ating sandatahan. Yun lang naman. 'Di ba? Wala tayong pakialam dun sa conflict nila. Right now, we're stuck with the systems. Walang kapalit eh. And to acquire the same systems will require a substantial allocation from the modernization. So it was deemed wiser just to continue with the existing systems. Madam Chair, is that yung mga same precision-guided munitions, other material from Elbit Systems, ito rin po yung parehas na kagamitan na pumapatay sa mga bata, matanda, libu-libong mamamayan sa Palestine. Okay, so eto linawin ko lang, 'di ba? Hindi tayo agree, okay? Hindi natin kumbaga minamarapat. Kinukundina natin mga tol yung ginagawa nilang pagbakbak doon sa mga individual, mga civilian doon sa Palestine. Pero mga tol, walang kinalaman yung missile doon. 'Di ba? Napaka-neutral niyan. Ang may problema diyan mga tol, yung mga nag-ooperate. 'Di ba? Hindi natin pwedeng isisi doon sa mga missile na 'yon mga tol. 'Di ba? Ang may problema doon yung nag-uutos, yung nagko-command. Wala, hindi naman lilipad mag-isa yung missile kung walang magpapalipad eh. Hindi naman maglo-launch mag-isa yon kung walang maglo-launch at walang magko-command na sige, tirahin mo 'yan, 'di ba? So, ano mang ginagamit nila mga tol? Kung yun ay makakatulong sa atin mga tol para mapalakas ang ating depensa, regardless kung saan sila ginamit mga tol, 'di ba? Wala na tayong doon. Wala na tayong say pa doon. 'Di ba? Ang may problema kasi doon mga kapatid, yung mga leader nila, yung mga militar nila, yung mga commander nila, dahil yun ang nag-uutos. Again mga tol, yung mga missile na yan, hindi maglo-launch kusa yan. Walang sariling isip yan na gusto kong tirahin tong mga civilian na to, gusto kong tirahin tong mga lugar na to sa Palestine, 'di ba? O anong problema nito? Guided munitions, other material from Elbit Systems, ito rin po yung parehas na kagamitan na pumapatay sa mga bata, matanda, libu-libong mamamayan sa Palestine. And yung pera na binibigay po natin sa Elbit Systems, it's the same one that funds the genocide and the ongoing slaughter of Bumibili tayo, hindi tayo nagbibigay. Okay, bumibili tayo. 'Di ba? Kapalit nung kanilang produkto, kapalit nung kanilang ibinebenta. So once na ibinigay mo na yung pera, 'di ba? Doon sa pinagbilhan mo, wala ka nang pakialam kung saan niya gagamitin 'yun. Halimbawa na lang ikaw bumili ka ng isang isda sa palengke. Sasabihin mo pa ba doon sa tindera, "Oy, yung perang ibinayad ko sa'yo, gamitin mo ng maayos yan, pampaaral ng anak mo ha, wag mong ipang bibisyo yan ha." Baka ihampas sa iyo yung isdang binili mo. 'Di ba? Sabihin sa iyo, ikaw gusto mo bang pakialaman kita yung isdang binili mo, wag mong ipiprito yan ha. Kailangan isarsyado mo yan. 'Di ba? Wala na kayong pakialamanan pa doon kasi nagpalitan na kayo ng produkto eh. Kinuha mo yung produkto nila, ibinigay mo yung pera mo, wala ka nang pakialam kung saan niya gagamitin yun. Konsensya niya na yun. 'Di ba? Kung gusto nyo palang wag tayong bumili ng armas sa ibang bansa, di dapat maglaan kayo ng budget para makapag-develop tayo ng sarili nating missile. 'Di ba? Sarili nating kakayanan. Nagigets ninyo yung punto ko mga tol. Kasi parang ang gusto ata mangyari nitong mga kapatid, sa iba na lang tayo bumili. Kasi yung missile na bibili natin sa Israel, mga tol, yun din daw yung same missile na ginagamit doon sa Palestine. Unang-una, walang kinalaman yung mga missile doon. Ang may problema doon, yung mga leader, yung presidente o yung prime minister at yung mga commander doon. Kasi napaka-neutral ng ganitong mga klaseng missile. Depende mga kapatid, 'di ba? Parang baril din 'yan eh. Pwede mong gamitin sa mabuti kung ikaw ay pulis, manghuhuli ka ng kriminal, o yung mismong baril na 'yon, mga tol, ay gagamitin mo mang-hold up, mang-kidnap o kung saan mo mang gagamitin, 'di ba? Walang kasalanan yung baril doon, depende sa gumagamit. So ganun din sa missile. Kung yun ay ginagamit mga kapatid, doon sa sinasabi niya ginagamit doon sa Palestine, problema na ng mga commander nila 'yon.
At syempre, dahil nga i-acquire natin yung mga missile na yun, natural babayaran natin. At pag binayaran natin yun, mga tol, wala na rin tayong say kung saan nila gagamitin yung pera. O, di ba? Ikinumpara ko na yan. Halimbawa, bumibili ka ng isda. Ulitin ko lang ulit ha, para doon sa mga hindi nakaano kanina. Bumibili ka ng isda. May pakialam ka pa ba dun sa perang ibinayad mo? Hindi na sa'yo yun, kanya na yun. At ganun din, wala na siyang pakialam kung anong luto gagawin mo dun sa isda. Ay, naku po. Of Gazans, Palestinians. So, Madam Chair, kailan po ba yung expiry or may expiry po ba itong continuing contract with Elbit Systems in relation to getting precision munition, precision-guided munition? The service life of the equipment is 20 years. They were delivered in 2022. The explanation to me was we are building the required 30 to 45 days reserve. That's why we are purchasing the ammunition. Nonetheless, I understand the sensitivities of the Matalino to si Gibo no? Naiintindihan niya yung sensitivity, yung tinutukoy mga tol, yung pinupunto nung representative mga tol. Nagegets niya, ako nagegets ko rin di ba? Congresswoman, and I also have my own reservations on supply chain diversification, and I think it's good for us to take this as a working case study on how to diversify our supply chains. Alright, di ba matalino si Sir Gibo mga tol? No, naiintindihan natin mga tol at tulad nga nung sinabi ko kanina, bagamat hindi tayo sang-ayon, hindi natin sinusuportahan mga tol yung ginagawa ng Israel na nadadama yung mga Palestino, nadadama yung mga sibilyan, walang may gusto nun mga tol. Kahit ako hindi ko gusto yon mga tol. Pero again, pagdating sa realidad, sa kahit saang dalhin mo yan, kapag nagpalitan kayo ng kalakal, hindi nyo na pag-aari yung mga yun. Diba? Kahit halimbawa may kotse ka, may sentimental value yan sa'yo, once ibinenta mo yan, wala ka nang pakialam kung anong gagawin ng bagong may-ari doon sa kotse na yun. Hindi mo na pwedeng sabihin, kotse ko yan hindi mo pwedeng palitan ng kulay yan. Yan yung piniling kulay ng nagregalo sa akin. Hindi na, binenta mo na Diba? So halimbawa na lang mga tol, Israel for example, diba? Kapartido nila o ka-allied nila, kaalyado nila yung bansang kalaban natin. Kahit na sa kanila pagaling yung missile na yon, wala na rin silang pakialam kung yung missile na yon ay posibleng magamit natin sa kaibigan nila. Diba? Pero sabi nga gano'n ni Secretary Gibo, pag-aaralan daw nila yung hinaing nung representative. Again mga tol, nothing against doon sa representative na yun, Congresswoman. Nagegets natin yung punto niya mga tol. Pero in reality, diba, ganun talaga Wala na tayong pakialam sa isa't isa kapag nagkapalitan na tayo ng produkto. Ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.